Hindi maintindihan ni Bella si James kung bakit ganun ang kondisyong hinihingi nito sa kanya. Lalong hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit pumayag siya sa gusto nito. I want you to have a makeover. Gusto kong makita ang totoong itsura mo behind that black and white makeup. Just this ants. Gusto kong makita namang iba ang kulay ng suot mo. Anito, habang nakatayo sila sa harap ng butik ni Donna. Ano? At bakit dito pa? Reklamo niya. Bumisi ang lalaki. Sweetheart, ilang beses ko na bang narinig sa iyo ang salitang iyan? Are you trying to get even, ha? Iritado ang tanong niya. At saka pwede ba, hindi mo ako sweetheart? Tinalikuran niya si James. Kahit anong gawin mo, hindi ako papasok sa loob ng butik na yan. Ewan ko sa iyo. Kaagad siya nitong pinigilan. I thought you said you are sorry to me. Paalala nito. Anong kinalaman ng sorry ko sa gusto mo mangyari ngayon, ha? At bakit dito pa sa butik ni Don? Maya-maya na yun, iisipin ng babaeng yan na may utang na loob ako sa kanya at magpapalakad pa siya kay Carla. Himutok niya. Are you kidding me? Don is one of the best styles in the Philippines. Dapat alam mo yan. Oo, alam ko. Pero James, this is ridiculous. A makeover? Para saan? Angal niya. Let's just say, I'm letting you make up for it. Letting you hit two birds in one stone. Alam mo ba na ang mga kadalasang iniimbitahan ng mga San Gabriel ay ang mga kilalang tao sa business world? Isipin mo, Bella, kung makilala mo sila, be their acquaintance and subtle input at you. Isabella, the founders, also the creative director of Undercom. Wouldn't it make good ring for the company, ha? Plus the fact na that you will earn my forgiveness for doing this. Natigilan siya. Gagawin ba niya yon? Ganito ba ang mundo nila? Hindi kasi niya masakyan ang mundong iyon. Sa sariling mundo niya, mas simple lang ang lahat. Mas maganda at mas okay sa kanya. Gagawin ba niya ang lahat ng iyon para lang masave ang Undercom? Narinig niya nagsalita ang lalaki. Okay, it's fine. Kung ayaw mong gawin lahat ng ito, pero sa pagkakaalam ko mas mahalaga sa iyo ang Undercom kaysa sa akin. Pwede namang ikaw na lang magpunta sa party, ah. Angil niya. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Andy? I sent my regrets. Alam mo kung bakit? Because business parties are not my cup of tea. Nakadalo ka na ba sa ganung party? Ay, nakaka-boring. Pero mag-iiba yon kung nandun ka at kasama ko. Dahil may maasar ka na doon, ha? At may source of enjoyment ka na. Sarkastikong duktong niya. Tumawa ito. So, payag ka na ba maglagay ng ibang make-up yung mukha mong yan? Naiinis man, pero wala rin siyang nagawa kundi tumango. Ngumisi ang lalaki. O siya, halika na. Anito, na hindi may pagkakaila ang excitement sa tono. Lumipas ang 6 na oras. Ramdam na Bella ang matiim na tingin ni James sa kabuuan niya. Kinakabahan siya dahil sa titig na iyon. Bakit hindi nilang sabihin nito na napapanggitan ito sa mukha niya, sa ayos niya? Hindi iyong ganito ito makatitig, kaya lalong hindi siya mapakali. Di ba napakaganda niya? Si Don ang nagsalita na nasa likuran lang pala niya. Hindi niya ni-expect ang pamumuri nito sa kanya. Sa totoo lang, wala sa mga na-expect niya ang nangyari habang kasama ang babae sa loob ng private office nito. Tahimik lang si Don habang isinasagawa ang makeover sa kanya. Hindi ang inaasahan niya ang naranasan niya habang kasama ito. Gone was the queen bee. Napalitan iyon ng malungkot na mga mata at ngiti. Dapat ay wala siyang pakialam
Kahit na mahina lang siyang si Carla ang dahilan ng lungkot sa mga mata nito. They were never close. At siguro ay alam din ni Don iyon kung kaya hindi nito ino-open pa sa kanya si Carla. But she was still bothered by it, that her cousin made a woman lonely. Kahit pa si Don iyon, ganun ba talaga ang unrequited love? Maganda naman talaga siya eh. Itinatago lang ng word style ng babaeng ito ang ganda niya. Muling bumaling sa kanya si James at unti-unti naglalakad palapit sa kanya. Muntikan mo na ako hindi mapaimik, Bella. Parang kailangan kitang gwardyahan ng matindi mamaya. Nagbibiro ba ito? O talaga lang magaling itong umarte kung kaya't nandun sa mukha nito ang matinding paghanga sa itsura niya? Tumango si Don. Alam ko iyon. Kalaro niyo rin naman ako nung bata pa tayo, di ba? Talaga namang maganda siya dati pa. No wonder na lumaki siyang ganyan kaganda. Sang-ayon nito. Pwede ba kayong dalawa? Tigil-tigilan niyo nga ako yung mga kakaganyan ninyo. Naiirita niyang sagot sa dalawa. Kung ano man yung mga sinasabi niyo, hindi ako yon. Diin niya. Tumaas ang isang kilay ni Donna. Talaga? Nilapitan siya nito at bahagyang pinihit paharap sa full-length mirror para mabigla lamang sa imahe ng babaeng kaharap na nakatingin din sa kanya. The woman looking back at her in the mirror was wearing a amethyst-colored one-shoulder cocktail dress. Napakahaba ng buhok nito na nakatali lang ng simple. Nakasuot lamang din ito ng simple makeup na nagpalabas ng ganda niya. Napakurap-kurap siya. Kumurap-kurap din ang babae sa salamin. Siya ba talaga ang babaeng nasa harapan niya ngayon? O ano? May doubt ka pa rin ba, sweetheart? Bulong sa kanya ni James na noon pala ay nasa likuran niya. Ipinatong nito ang dalawang kamay sa kanya mga balikat. Ito ang totoong ikaw. Bakit ba itinatago mo? Hindi siya kaagad nakasagot. Pero tila hindi rin nito hinintay ang sagot niya. Sinipat nito ang relo. Maaga pa naman. Anong gagawin natin habang hinihintay natin ang alas 7 na start time ng cocktail party sa mga San Gabriel? Tumango-tango ito. Habang nakangisi na animoy, nag-a-agree sa sinabi niyang gayong wala namang namutawi sa bibig niya na kahit na ano. Galing mo talaga, sweetheart. Okay, i-start na natin ang date natin. The bills are on me, Don. Baling nito sa babae. Saka hinawakan ng kami niya. Salamat ha. Muling paalam nito kay Don. Lumipas ang ilang oras. Nilingon siya ni James na makailang beses na yata nitong ginagawa ng hapon na iyon. Naiilang na nga si Bella. Ibang klase naman kasi ito makatitig. Parang gusto niyang mga tog sa kilig. Para bang ang ganda-ganda talaga niya at wala na ibang gaganda pa sa mundong ibabaw kundi siya. Sa tingin niya, kung hindi lang ito nagdadrive, tititigil lang siya nito ng tititigan. Sinabi nito mismo iyon, kaya lalong nagrambol ang tiyan niya sa kaba. Pwede ba? Tumingin ka nga sa daan. Naiinis sa sabi niya. Nginitian siya ng lalaki. Iyong tipo ng ngiti na talagang nagpapakaba lalo sa kanya. Ibang kaba. Gusto kitang tingnan eh. Masama ba yun? Niloloko mo ba ako ha? Protesta niya. Tumawa ito. Bakit kita lolokohin? Sa totoo namang maganda ka talaga eh. Ewan ko sa'yo. Nakasimangot na tinalikuran niya ito. Gusto ko yung bagong itsura mo. Yung hindi nakasuot ng black makeup at naka-black dress. At bakit kita susundin? Tsaka gusto ko ang black, no? Bakit? Maikling tanong nito. Nagpaliwanag siya.
Because black is mysterious. Black is universal. Black is... Black hides the real you. Putol nito. Like a mask. Hindi ko sinasabing pangit ang black. Just don't make yourself look ghostly. Huwag mong itago ang sarili mo at kung sino ka talaga. Nakikita kita sa karakter mo, Bella. I don't know why. Pero yung ghostly look na yan, itinatago niyan kung sino ka talaga. Bakit? Kilala mo ba talaga ako for you to say that, ha? Not so much. Ang kilala kong Bella Valencia, ang kalaro ko noon. But I would like to know you better if you would give us a chance. I would like us to be friends again. Or better yet, I would like us to be more than friends. Nasisiraan ka na ba? Gulat na nilingon niya ang kausap. Nope. Are you trying to lead me on, ha, James Lawrence? Please, tigilan mo ako. At wala akong panahon sa ganitong usapan, no. Hindi ako nagbibiro. Pwede ba, James? Tigilan mo ako. Sige ka. Hindi na ako sasama sa parte sa'yo sa San Gabriel. Banta niya. Magaling nga yun eh. Huwag na lang tayong tumuli kaya. Baka mamaya niyan pagkaguluhan ka pa roon. Magkaroon pa ako ng mga karibal. Hirit pa nito. Hindi mo talaga ako titigilan, no? Pakaramdam ng dalaga ay pulang-pula na ang buo niyang mukha dahil sa pinagsasabi nito. Bakit ba umaakto ito ng gano'n? Tumawa si James. Tungkol dun sa sinabi mo, tungkol kay Don, hindi naman siya nagbago eh. Maya-maya ay sabi nito. Nakahinga siya ng maluwag. Binago na nito ang topic. Mabuti naman. Muli itong tumawa. At kitang-kita niya sa mga mata nito ang kislap. Tingnan mo yung sarili mo. Parang nawawalan ka ng tinik dahil iniba ko ang usapan. Iibahin natin ang usapan ngayon, sweetheart. Na-high blood ka na kasi. James, ano ba? Alright. Ano nga yung topic natin ulit? Si Don nga ba? Well, I am a gentleman. Hindi ako magsasalita ng kahit ano pa man tungkol kay Don. No matter how curious you are. Pero kung pipilitin mo ako, papipilit ako. Anito? Ngaling-ngaling ko to sa niya ang katabing lalaki. He was openly flirting with her at talagang hindi niya maintindihan ang ginagawin nito ngayon. Sa itsura mo ngayon para bang may ginawa na naman ba ako? Komento nito. Pa-cute ka. I'm not cute. I'm handsome. Pagtatama nito. Muntik na siya mag-agree kung hindi lang niya kaagad naagapan ng sarili. Tuloy, sinamangutan na lang niya ang binata. Sinagot na lang siya nito ng isang tawa na para bang tuwang-tuwa talaga sa ginagawin niya. May sakulang-kulang yata talaga ang lalaking ito. Isip niya. Yabang mo. Asik niya. Muli itong tumawa. Gustong-gusto niya ang sound ng tawa nito. Buhay na buhay iyon, malutong. His laughter was the same. The same when they were young and playmates. When she made him laugh for something, she thoughtlessly said or done. Tatawa ito ng malakas. Minsan, basta na lang siya nito yayakapin at nai-enjoy niya yung mga araw na iyon. Saan ba talaga tayo pupunta? Mag-aaksar na lang ba ng talaga ng guys hanggang sa dumating ang 7 o'clock? Aniya, pilit binabago ang topic. Tiningnan siya nito, saka ngumiti ng makahulugan. Saan mo ba gustong pumunta, sweetheart? Gusto ko na umuwi. Then, you are not forgiven. Nakangisi pa rin sagot nito. Naroon pa rin, nakapaste sa mukha ang perennial na pilyong ngiti nito. Nakakainis ka. Nakaingos na sabi niya sa binata. Nagsalita ito. Kung makakapili ka, saan mo gustong maganap ang unang date mo? Sa langit, pabalang na sagot niya.
Pwede kitang dalhin doon. Tugon nito sa biglang namaos na boses. Nang tingnan niya si James, ay muntikan na siyang panginigan ng laman. Nakatitig ito sa kanya sa kakaibang paraan. Utang na loob. How could she deal with someone like James Lawrence Legaspi? Napakababaer nito, pero napakagwapo rin at pakiramdam niya ay malulusaw na ang lahat ng parte ng katawan niya sa init ng titig nito. Tigilan mo nga yan, James. Aniya, saka pumikit. Hindi niya gustong makita ang mukha nito, pero nakapagkit naman sa isip niya ang mukha nito habang mainit na nakatingin sa kanya. Dinig niyang lumunok muna ang lalaki bago tumingin muli sa daan. Pumunta na tayo sa benyo, wika nito. James' point of view. Napaka-inosente ni Bella. Sa tingin at akto pa lang nito, alam niyang wala pa nakakarelasyong lalaki si Bella. Ang mga virginal na tulad nito ang unang-unang iniiwasan ni James because girls like her tend to be clingy. Pero kakaiba si Bella. Ayaw niyang makikita na may kasamang ibang lalaki si Bella maliban sa kanya. Pero papaanong pagsuyo ang gagawin niya kung wala siyang experience sa mga katulad nito? Kanina, habang nasa butik sila ni Don at makita niya ito na ibang itsura, pakiramdam niya ay tumigil ang oras habang tinititigan niya ito at diretso na rin itong nakatitig sa mga mata niya. She looks so angelic, so beautiful. Everything about her looks so delicate, so fragile, na para bang panaginip lamang ito. Like a fairy in the woods, or an angel coming down from heaven. Then she talked, and she seemed so unsure of herself that reminded him that this beautiful woman was actually Bella, ang kanyang Bella. Uulit-ulitin niya iyon sa isip dahil iyon ang totoo. Kung hindi man ngayon, gagawin niyang totoo iyon. Bella was like a dream at gagawin niya ang lahat para magkatotoo ang panaginip niyang iyon. Alam niya sa sarili na hindi dahil sa nagbago lang ang itsura ngayon ng babae, kung kaya nag-iba ang pagtingin niya rito. Hindi ba't nang matitigan niya ito 2 weeks ago, ay nakita na niya kung ano talagang itsura nito. Na nang matitigan niya itong muli at nagbalik sa kanya ang panahong magkalaro pa sila noon. Ngayon lang niya inamin sa sarili na ito ang ultimate crush niya noon pa man. Promise mo sa akin susulat ka ng madalas. And you're going to call me Huwag mong kakalimutan yun, James. Natigilan siya na pumasok sa isip niya ang mga katagang iyon. Do you know who you are when you're only James Lawrence? Ni hindi mo nga kayang pangatawanan ng isang simpleng pangako. Could it be? May naikwento sa kanya noon si Carla tungkol sa galit nito sa mga taong sumisira sa pangako. Saka parang prejudice ito sa mga taong walang isang salita dahil ilang beses na nabigo ito ng ibang tao. Even her own father had failed her. Hindi lihim ang kwento ng pamilya nito. Nakipaghiwalay ang ina ni Bella sa ama nito dahil babaero ang lalaki. Iyan siguro ang dahilan kung bakit galit na galit sa kanya ang kababata ngayon. Iniisip nitong kinalimutan niya ito dahil hindi niya tinupad ang pangako niya rito. Tumingin siya sa katabing babae. Hinawakan niya ang pisngi nito at bumulong. I'm so sorry, sweetheart. Wala siyang narinig na kahit ano sa babae. Dahil si Bella ay tulog na tulog ng oras na iyon. Lumipas pa ang ilang sandali. Nagkatotoo ang inaasahan ni James na magiging center of attention nga si Bella ng gabing iyon. Hindi lang dahil sa napakaganda nito, kundi dahil kumalat sa sirkulasyon na ito pala ang mahiyain ngunit pamosong pintor na si Isabella Valencia. At ito na ngayon ang creative director ng Undercoma. Okay na sana ang lahat. Everything that he planned
nangyari nga. Ang kaso, natutok din dito ang atensyon ni Lucas. Buong gabi ay hindi na nito hiniwalayan ang dalaga. Nang tingnan niya si Bella, parang mas komportable pa nga itong kasama si Lucas kaysa sa kanya. Sa pagkainis, ay hinayaan na lang niya ito saka nagpunta sa bara. May problema ka ba bro? Tanong ni Andy sa kanya nang lumapit ito. Bakit mag-isa ka lang dito? Muli nitong tanong. Wala. Kailan niya? Huwag mo na akong pansinin. You know what? Your lady friend is a vision. Anito, nakapagkit ang humahangang tingin kay Bella. Nakadama ng inis si James sa komento nito. Hindi siya sumagot at tinalikuran lang ito para humingi uli ng isa pang shot glass ng alak mula sa bartender. At ikaw ay halatang nakakonsumi kay Lucas dahil sinulo na niya ang atensyon ni Bella. Tatawa-tawang sabi pa nito. Umismid lang siya. Hindi na niya ikinaila ang totoo. Pero anong panaman niya sa isang Lucas San Gabriel, ang presidente ng SGB, isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Nasa kanya na ang lahat. Itsura nito, ang fame, money, ang pangalan. Siya, ano siya? A gigolo with no accomplishment attached to his own name. A nobody. Malayong malayo siya sa isang Lucas San Gabriel. Hindi ko alam na ganyan pala siya kaganda. Lalo na kapag pinalitan ng black get up niya. Nabigla pa nga kami pareho ni Luke nang malaman naming siya pala yung sikat na pintor. And you're always full of surprises, James. Tukoy nito sa nickname ni Lucas. Kilala mo naman ako, di ba? Tinatamad na sagot niya. He was not in the mood for conversation. Yup, kilala kita bro. And you are surprising me again. You are brooding here. Kailan ka pa naging torpe sa babae? Anong sinabi mo? Tumawa ito na mahina. Come on bro. Halata namang may gusto ka kay Bella eh. Pero bakit hinahayaan mo ang pinsan ko na suluhin ang atensyon ng babaeng gusto mo? Why don't you stake your claim? Kababata mo naman siya, di ba? Mas nauna mo pa siya nakilala. Mas bagay sila. Aniya. Gulat na hinarap siya ni Andy. Tama ba ang narinig ko? Sinabi mong mas bagay ang pinsan ko at si Bella? Now, this is the news of the lifetime ha? Tumingin siya kay Andy. Don't overact pare. Women like Bella. Itinaas niya ang parehas na kamay na tila nakasurrender. Ayoko nang pag-usapan siya. Iwas niya. Iniiba mo ang usapan ah. Tukso nito. Kaagad niyang namataan ang isang babae. Nakatingin ito sa kanya. Nangaakit ang ngiti nito. She was openly flirting with him. He smiled back with an equally flirting smile. The woman suited for me are women like her. Aniya kay Andy, saka itinuro ang babae bago ito iniwan. Samantala, Bella point of view. Kanina pa naiinis si Bella dahil panay ang sunod na sunod sa kanya ni Lucas. Hindi naman niya ito mapahindian dahil prospective client nila ito. Bukod pa roon, ay ang ibang tao na curious pala sa kanya at gusto siya makilala. Tuloy, para hindi masayang ang pagpapakahirap, pilit niyang inaalala ang turo sa kanya ng ina tungkol sa social graces at sabay pakilala na rin sa undercom. Hitting two birds with one stone, sabi nga ni James. Pero nasaan na ba ang James na yon? Bakit ba iniwan sa inito mag-isa? Shouldn't reviving undercom be a collaborative effort between the two of them? Hinanap niya ang lalaki sa gitna ng mga mukhang nakatingin sa kanya bago niya ito nakitang nakipag-usap sa isang sexy na babae.
The nerve of the man. Ano't bigla na lang siya nitong iniwan sa ere para pairalin ang pagiging playboy nito. Visit talaga. Wala na ba talaga itong patawad? Hindi ba't kanina lamang ay tinutokso pa siya nito at noong nakaraang 2 linggo ay bigla na lang siya nitong hinalikan? She should have known better. Hindi ba't hindi naman talaga marunong tumupad sa pangako ang lalaking ito? Pero bakit parang ang bigat bigla ng dibdib niya dahil doon parang hindi siya makahinga? Isabella, are you alright? Tanong ni Lucas sa kanya. Dismuladong ngumiti siya rito. Yeah, I'm just a little overwhelmed. Bulong niya. Ngumiti rin ito. Please, excuse us. Anito sa mga kausap nila. Saka siya ay ginaya palayo sa mga ito. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa kanyang baywang. Naiilang siya pero hindi naman niya iyon mapahindian dahil hindi bastos ang pagkakahawak nito. Inaalalayan lang siya, dangan nga lamang ay hindi siya sanay sa ganun. Nang lingunin niya si James, ay nakita niya itong kunot noon nakatingin sa kanila bago muling ibinaling ang pansin sa babaeng kausap. Palihim niya itong inismiran. Akala mo kung sino? Bulong niya. May sinasabi ka ba? Tanong sa kanya ni Lucas. Napahiya siya. Nginitian na lamang niya ito ng matamis. I will just go and get myself a drink. Aniya. Nasa terrace na sila noon overlooking the Makati skyline. Ako na. Anito. Pero okay lang ba na dito ka muna? Tumango siya. Muling ngumiti. Yeah. Babalik agad ako. Anito saka lumayo. Nakahinga siya na maluwag. Pilit niyang iniiwasan ng ganito mga pagtitipon. Pero heto siya. Natagpuan ang sarili na nakikihalubilo sa mga taong hindi niya alam kung totoo ba ang pakikitungo sa kanya o nagsasalita ba mga ito ng masama habang nakatalikod siya. After all, their lives and her womanizer of a father were very well known in the circle. Mag-isa ka yata? Tawag sa pansin niya ni James. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang kasama nito ang babaeng kausap kanina. Ikinukuhala ako ni Lucas ng may inom. Sabi niya. Pilit na ginagawang normal ang boses, kahit ang totoo ay nanggagalaiti siya rito. Nakuha pa ng kolokoy na ito na lumapit sa kanya. Tumango-tango ito. Magsasalita pa sana ito nang lumapit sa kanila si Lucas. Eto na ang drinks natin. Anito, habang inaabot sa kanya ang isang float ng champagne. Pare, Eliza. Bati nito kay James at sa babaeng kasama nito. Lucas, pwede bang humingi sa'yo ng favor? Pwede bang ihatid mo na lang si Bella? May pupunta lang kasi kami ng sexing babaeng kasama ko. Would it be a bother if you take her home? Hindi naman kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Kontra ni Bella. Pakaramdam niya ay namumula na ang kanyang mukha sa inis. Bagamat pilit pa rin niyang kinokontrol ang sarili. Aba't iiwan na lang sinito roon? Of course not. It would be an honor for me to take you home, Isabella. Anito. No, I really don't want to. Hayaan mo na ihatid ka ni Lucas, Bella. Don't argue anymore. Singit ni James, sasabihin niya. Okay. Sumusukong sabi niya. Okay din. Ani ni James. Aalis na kami. See you in the office, Bella. Paalam nito. Saka inakbay ang nakatabing babae. It was when he was walking away from her, with that woman beside him, na-realize ni Bella na she felt like crying habang tinitingnan ng papalayong lalaki. She had fallen in love with James. Paano nangyari yon? Iyon ang tanong ni Bella sa sarili buong gabi.
Nagiya na rin siya kay Lucas na umalis at nagdahilan na lamang na masama ang pakiramdam niya. Pinagbigyan naman siya nito. Habang nasa loob ng kotse nito, ay saka sila nagkwentuhan at nabanggit nito ang unang impression sa kanya na ang akala nito ay isa siyang witch sa isang klaba. Nagsorry ito and he really sounded sincere. Nagsabi pa ito na gusto sana nitong palawigin ang pagkakakilala nila and she couldn't just say no. He was a complete gentleman. Habang nag-uusap sila, everything that James was not. Pero bakit kay James ay tumatalbog ang puso niya at hindi kay Lucas? Na para bang ito na lang yung opsyon niya. He was the safer, more intelligent option. Kaya hindi niya pwedeng hayaan ang sarili na mahulog kay James. At ipapakita niya sa lalaking iyon kung sino ang kinukutya nito at tinatawag na Sadako. Kinabukasan, isang bagong bela ang dumating sa opisina kinabukasan sa pagkamangha ng lahat. Nawala na yung all-black attire na naging signature niya at napalitan iyon ng white blouse at leggings. Halos wala rin siyang makeup maliban sa lipstick at very light blush on. Ini-apply niya ang itinuro sa kanya ni Don sa makeover. Ipinaalala rin nito na huwag niyang sirain ang kanyang balat sa paglalagay ng heavy makeup. Nakakatawa pa, bagamat pinapasok siya ng guard, hinabol naman siya nito para humingi ng autograph sa pag-aakalang artista siya. Pamilyar daw kasi sa mukha niya. Nginitian niya ito at nagpakilala. Abot-abot na paghingi nito ng pasensya, kasabay ng pagpuri nito na bagay raw sa kanya ang mag-ayos. Muli, ay nginitian niya ito. Napawi lang iyon na makita niya si James na nakatingin sa kanya. Nakakunot ang noo nito. Kaagad niyang iniiwas ang mga mata, saka nagpaalam sa guard. Ayaw naman niya kasi na mabisit ang puso niya. Tumatalbog-talbog ulit iyon nang dahil sa nakita lang niya ang nakakainis na binata. Ganyan pala ang epekto kapag nakita ang isang Lucas ng Gabriel. Komento nito na sinusundan pala siya. Napahinto siya sa paglalakad at tiningnan ito. Excuse me? You changed yourself drastically para kay San Lucas Gabriel. So, tama nga pala ako. Katulad ka ng mga babaeng nagkandara pa sa kanya. Napakanuot ang noo niya. Ano ba ang problema ng lalaking ito? Bakit nito pinagdidiskatahan si Lucas? Pwede ba, James? Mind your own business. Naiinis na sagot niya. Lucas is a decent man. Huwag mo na siyang idamay sa sagalot natin dalawa. Sigalot? As in away? Wow! Ang lalim naman Tagalog mo, sweetheart. Is this what we are having now? A lover's spot? At nagseselos lang ako kay Lucas, ganun? Nasisiraan ka na ba, James? May kilala akong psychologist. Baka gusto mong i-refer kita. Aniya, saka muling itinuloy sa paglalakad. Naiinis siya. Ang lalaki pa ang may ganang mang-away. Samantalang ito nga ang iwan sa kanya na nakaraang gabi. Malaki na yata talaga ang tuliling nito sa ulo. Hindi mo ako sinagot, Bella. Habol nito. We're not lovers. Mahina ang boses sa sabi niya. Idiniin ang bawat salita. Tigilan mo ako sa pangungusumi mo, James. Dahil hindi pa kita napapatawad sa ginawa mo kagabi. At anong ginawa ko kagabi? Nagmamaang-maangan pa ang tanong nito. Sandali niya itong nilingon. Saka lalong binilisan ang paglalakad. Pero mas mahaba ang binti ng lalaki kung kaya madalisin itong nahahabol. Iniwan mo ako doon mag-isa. At sinabi mo sa akin, di ba, nagagawin natin yun na magkasama. Pero iniwan mo ako sa parte na iyon just to be with that harlot girls of yours. Mabuti lahat naroon si Lucas para sambutin ako. Hindi ka na ba titigil sa pambababae mo, ha, James? Bakit? Nagkaselos ka ba sa babaeng kasama ko kagabi?
Nakangising tanong ng lalaki. Utang na loob. Hindi ba mauubusan ng antics ang lalaking ito? Huminga siya ng malalim. Muli niya itong tiningnan ng diretso. Ayokong sabihin sa iyo ito pero kailangan mong malaman. Hindi ako yung tao na mahilig sa party sa katulad nun. At hindi ko rin i-enjoy na ipangalandakan ng sarili ko o kung ano nagawa ko. Siguro tama ka. Nagsusuot ako ng itim dahil gusto kong itago ang sarili ko. Alam mo kung bakit? Dahil yung mundong ginagalawan mo, yung ini-enjoy mo, ay fake. Fake. Hindi totoo. Pero nandun pa rin ako sa party kagabi. Ipinakilala ko ang sarili ko kagabi without my black mask. At dahil na rin sa sinabi mo na iyon ang paraan para makukuha ng clients. And that's the way I can make amends dahil sa mga nasabi ko sa iyo. I played my part. Now we're even. Kaya pwede ba? Tigil-tigilin mo na ako. So you're saying, hindi mo binago ang sarili mo dahil kay Lucas? Hindi makapaniwalang muli niya tinignan ang kausap. Bakit ba lagi mo sinisingit si Lucas sa usapan, ha? I'm just curious. Just curious? Matay man niyang inisip, pero hindi talaga niya masundan ang takbo ng utak ng lalaki. Walang kinalaman dito si Lucas. Nagpapasensyang tugon niya. Everything I did, dahil sa undercom iyon. So please James, makapagtulungan ka na lang. Maghanap ka ng client at huwag ako o si Lucas ang pagdiskatan mo. Okay, sabi nito bago siya iniwan. Gusto nang mailing ni Bella. Hello ba? Nagdrama na nga siya sa harap nito. Sinabi niya rito ang mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Pero parang baliwala naman dito iyon. Naiintindihan ba nito ang bigat ng mga salitang sinabi niya? Tama siya. Si Lucas, ang pinakang-perfect choice para sa kanya. Mahihilo lang siya sa mood swing ng lalaking ito. Samantala, James' point of view. Hindi pa rin mapaniwala si James hanggang ngayon sa pagbabago ni Bella. Nang makita niya itong naglalakad papunta sa building entrance. It was the new Bella who was coming to work that day. Ngunit na pumasok sa isip niya ang maaaring si Lucas ang dahilan ng pagbabagong iyon, kaagad na naging maasim ang mood niya. Pero sinabi ng dalaga na dahil sa undercom, kaya nagpalit ito ng imahe, kaya gumaan na muli ang loob niya. She was really that committed to the company. Iniba nito ang sarili. Pilit na umayon sa mundong hindi nito gusto para lang sa undercom. He understood everything she said. Alam din niya, she unwillingly bared herself to him, pero hindi niya alam ang isasagot doon. So he just said, okay kahit pa alam niyang may inis lang ito sa sagot niya. Dahilan kaya agad niya itong iniwan ng araw na iyon. Baka mamaya ay hindi niya mapigilan ng sarili na yakapin na lang niya ito bigla. He was better in action rather than words. Subalit kailangan tulungan niya ito para maisalba ang kumpanya. So ang ginawa niya, he gathered all his resources and tried to learn the transaction of the company. Inalam niya kung saan ito mahina na dapat resolbahin o i-improve ang strengths ng kumpanya na dapat i-maintain. Hindi niya alam kung napapansin ng dalaga ang lahat ng efforts niya. Madalas sa mga meeting nila, nakikita niya ito nakatingin sa kanya, pinagmamasdan siya. She had grown considerably lenient of him. Though, kapag nagkakasalubong niya ito sa hallway, ay tumatango na ito. Hindi katulad ng dati na parang wala siya sa paligid at basta-basta na lang nilalampasan. Hindi na rin ito umiiwas kapag nagkakayaan ng buong undercom staff na kumain sila sa labas. Kahit papaano, nagkalapit sila ni Bella sa paraang masasabi niyang kinukonsidera na rin siya nitong kaibigan. Hindi nga lang niya maintindihan kung bakit parang may invisible wall sa pagitan nilang dalawa at hindi siya pwede mag-crossover sa pader na iyon.
Patuloy pa rin ito sa pakikipagkita kay Lucas, lalo nang maaprobahan ng SGB ang ginawa nilang advertisement para sa mga ito. At kahit na nagkaroon din sila ng ibang kliyente na nagpa-express din ng paghahang kay Isabela, tanging kay Lucas lang ito nakatungo ng gano'n. Gusto na itong gantihan ni James. Madalas hinahayaan din niya ang mga babaeng kliyente nila na makapag-flirt sa kanya, lalong-lalo na kapag nasa vicinity si Bella. Pero walang epekto yun sa dalaga. Kumukunot ang noo nito pero hindi nagsasalita. Mas mahalaga rito ang mga projects na naaprobahan niya. Kaya siguro hindi nito isinusumbat sa kanya ang pagiging playboy niya. Mabuti sana kung may nakukuha siya sa mga babaeng i-date niya. Pero simula nang ma-realize niya na mahal niya si Bella, parang ayaw na niya sa iba. Kaya madalas ay ibang motive lang ang pakipag-date niya para lang sa undercoma. Kapag sinusubukan niya maging mapalapit sa dalaga, kaagad itong umiiwas. Minsan, nagbigay siya rito ng bulaklak. Pero pinagtaasan kaagad siya ito ng kilay sa ginawa niyang iyon. Para saan yan? Usisa nito, hindi pa rin inaabot ang bulaklak. Wala lang, sagot niya. Wala lang? May problema ka na naman ba, James ha? Wala. Naiinis na tugon niya. Tiningnan siya nito na makahulugan. May babae ka na naman bang pinaiyak? Ayos lang kami ni Dina. Magkaibigan lang kami. Pero aprobado na ba ang project natin sa fashion line nila, di ba? Tumango siya. Sige na, tanggapin mo na to. Galing iyan sa fashion show kanina. Nakakuha ako. Sayang naman kung itatapon. Wala akong altar sa bahay. Sa'yo na lang. Pagdadahilan niya. Hindi niya tinanggap ang peace offering mo? Tanong pa nito. Tanggapin mo na lang kasi. Naiinis na sagot niya. Sabay kuha sa kamay nito at ipinato ang mga bulaklak doon. Kaagad din niya itong iniwan. Paano niya susuyuin ng babaeng hindi naman umuubra ang charms niya? Kahit na yata anong pakit ang gawin niya, walang epekto rito. Isa pa, hindi rin siya marunong manligaw. At lagi pa nitong naalarma ang depensa niya. Hindi siya masokista. Hindi niya hayaang makita nito na naapektuhan siya sa pagiging alok nito at hindi siya nito nakikitang bilang James na worthy para manuyo rito. Sigurado siya, kahit anong pagsisikap ang gawin niya, hindi niya maaabot ang estado ni Lucas. Pinagbabayaran na siguro niya ang pagiging playboy niya.